Ayan, nakita nyo, no? Bagong, may pinapagawa kaming bagong kwarto. So, hindi pa tapos yung pagpipintura. Kaya, medyo, ano pa siya, wala pa nga halos na electrical installation. Kaya, medyo magulo. So, total, nandito tayo sa ngayon sa paggawa ng bahay. Kaya, mas maigi, ito na pag-usapan natin. Okay. Ano ba pwede natin pag-usapan pagdating sa bahay? Siyempre, siguro yung madalas na kasabihang naririnig natin, no? Aanihin mo yung bahay na ba to kung ang nakatira naman ay kwago. So, magandang gabi sa inyo lahat, mga viewers and subscribers, no? Ayan ito na naman tayo sa segment natin na madalas nating na-encounter pero hindi natin madalas na pag-uusapan. No? So ano ba yung ibig sabihin ng aanhin mo yung bahay na bato kung nakatira naman ng kwago? Siguro narinig nyo na yan. Ewan ko lang kung naitanong nyo yan dun sa kinaringgan nyo kung ano ibig sabihin ng pagiging kwago dun sa sinabing pangungusap na yun. No? So, eto dito, no, pag-usapan natin yan. Ano ba ibig sabihin ng pagkwago ang nakatira sa bahay na bato? Ibig sabihin yan, guys, yung kasama mo, lagi siyang maraming nakikitang mali. No, yan. Kasi kwago, so, lumalarawan siya sa mata. Di ba, malaki yung mata ng kwago, kaya malaki rin yung mata nila sa paghahanap ng mga kamalian mo, no? Yun yung minsan na nakakainis, no? Kahit na wala ka namang mali, lagi kang hinahanapan ng mali, may makita lang na mali sa'yo. Kaya nga magulo eh, di ba? Kaya mas mabuti pa yung siguro kahit na yung bahay mo kung barong-barong lang, basta nagkakasundo kayo, hindi kayo nag-aaway-away. Hindi naman siguro maganda kung ang bahay mo tawaging bahay awayan, di ba? Lagi na lang gusto ng tao ron na parang gusto niyo lagi kayo nagtatalo, lagi kayo nag-aaway. Yun yung madalas nating naririnig na aanhin mo na nga naman yung bahay na bato. Kung yung kasama mo naman doon, panay ang hanap sa'yo ng mali. Kaya na yung konting lang, ang sakit-sakit mo sa mata niya, di ba? Baka mamaya, ipapahinga ka, pagod ka, naiinis na pala sa'yo, tingnan ka, di ba? Yun. Ganun yung mga significant value ng bakit hindi maganda na yung kasama mo, parang kwago, silip na silip sa'yo, kung ano yung mga pwede niyang imali sa'yo, kahit na kailangan mo yung mga bagay na yun, hindi niya maintindihan, gusto niya makita siyang mali sa'yo. Sensya na kayo guys, sa boses ko medyo namamalat, no? Kaya tuloy-tuloy lang yung mga panonood, pakikinig at pagsubaybay sa mga topics na inilalabas natin. Sana may mga kapulutan kayong aral at huwag natin i-practice yung baka tayo na mismo yung kwago dun sa bahay na yun, no? Tayo na pala yung half ng mali sa mga kasama natin, no? So, assess yourself, no? Minsan pansinin din natin yung sarili natin, baka mamaya tayo na yun. Okay. Please subscribe my video and my YouTube channel. Always have a good day every day.